Nadalhan na po ng show cause order ng COMELEC ang isang contractor na sinasabi pong nag-donate ng 30 milyong pisong campaign contribution para sa kandidatura ni Senador Chis Escudero noong pong 2022 elections. Ayon po sa COMELEC, bahagi pa lang ito ng case build-up at hindi pa po ito yung aktual na investigasyon. May live report si Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, na ipadala na ng Commission on Elections ang show cause order para kay Lawrence Lubiano na presidente ng Center Waste Construction para pagpaliwanagin sa donasyon nito na 30 milyong piso para sa kandidatura ni Senator Chis Escudero noong 2022. Personal na pahaharapin ng Commission on Elections sa kanilang opisina si Lawrence Lubiano, presidente ng Center Waste Construction and Development, na nag-donate ng 30 milyong piso noong 2022 para sa kandidatura ni Senator Chis Escudero. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ipadala na ang show cause order kay Lubiano. Maliban sa written explanation, maganda siguro kung maipatawag din para naman magkaroon ng formal na hindi hearing pero more or less yung formal meeting at matanong siya dun sa mga bagay-bagay. Kasi may mga bagay din na kinakailangan ikumpirma ng komisyon sa kanya kahit na meron siyang pag-amin sa mababang kapulungan nung siya ay humarap dito. Kinakailangan may matanong din tayo sa kanya upang kahit paano makita namin talaga yung extent ng kanyang contribution, donasyon at the same time gusto naming alamin din kung yung pagmamayari ba niya sa Natura Construction Corporation ay buo o may kaparti ba siya? Pagkatapos ni Lubiano, sunod namang susulatan ng COMELEC si Escudero. Sabi ni Garcia, hanggang ngayon, naghihintay pa sila sa sagot ng Department of Public Works and Highways sa liham patungkol sa verifikasyon kung may kontrata ba sa gobyerno ang 52 kontratista na nakita nilang nagbigay ng kontribusyon sa ilang kandidato noong 2022. Paglilinaw ni Garcia, kaya lang nila inuna sina Lubiano at Escudero dahil umamin ang mga ito. Umamin ng kontratista, umamin po yung kandidato. Kaya hindi naman po ito violation ng Equal Protection Clause. Kung hindi, gusto nating unahin. Dahil para kahit paano magkaroon kaagad ng pagkakataon yung inaakusahan na kontratista at yung kandidato ng venue para maipaliwanag ang sarili nila. Ang lahat po kasi nadidinig natin ay sa public, sa media, at of course yung pagdinig ng Kongreso. At least po kung sa amin, formal proceedings po yung sa amin. Dagdag pa ni Garcia, hindi pa ito bahagi ng aktual na investigasyon, kundi parte pa lang ng case build-up. Tinitignan din ng COMELEC ang posibilidad na palawakin ang investigasyon sa campaign contribution maging sa iba pang may kontrata sa gobyerno maliban sa infrastruktura. Sinabihan din natin kanina yung sa departamento na baka pwedeng hindi lamang malimit sa construction firms. Kasi pag binasa niyo po yung Section 95 ng Omnibus Election Code, lumalabas po, hindi lang po ito patungkol sa construction firms or companies. Kasama ang service contractors, kasama ang mga mining companies, kasama yung mga may tinatawag na hindi lamang kontrata kung hindi yung mga public utilities, yung nabibigyan ng pangkisa ng pamahalaan, kasama rin sa pinagbabawal. Pagkatapos ng 2022, isusunod naman ng COMELEC ang campaign donations na ginawa nitong 2025 elections. Ayaw na munang pangalanan ng COMELEC yung mga kandidato at mga kontraktor na kasama doon sa sinasabi nilang listahan hanggat hindi nila natatanggap yung sagot ng DPWH patungkol sa kanilang ginagawang verifikasyon kung may kontrata ang mga ito sa gobyerno. Balik sa inyo dyan, Ali. So, Mads, ang sinasabi, 52 itong mga kontraktor na ito, no, na napag-alaman nila na nagbigay ng donasyon sa mga kumandidato sa eleksyon. At makaraan itong mga kontraktor na ito, no? Padadalan ba ng show cause order at hihinga ng paliwanag naman itong mga kandidato na nakinabang dito sa pagtanggap nila ng campaign donations? Yes, tama ka dyan, Ali. Uunahin lang muna nila yung mga kontratista at pagkatapos isusunod na yung mga politiko na nakinabang dito. Ang hindi ko maintindihan dito, paliwanag lang natin din sa ating taga-subaybay dahil ang sagot nitong si Lawrence Lubiano ng Center Waste na siya nga nagbigay ng 30 million pesos sa campaign kitty nitong si Chis Escudero, hinihiwalay niya na yung donasyon ginawa ko bilang individual. Yung 30 million na yon ay hindi galing sa Center Waste, bagamat siya yung
may-ari nung naturang kumpanya. Meron bang distinction na mahalaga na hindi ka maparurusahan as long as you made the campaign donation as an individual? Yes, Ali. Actually, yan din yung gusto namin kanina na makuha na sagot mula sa Commission on Elections. Kaya lang ayaw muna nilang magbigay ng categorical na sagot sapagkat ayaw daw nilang mabigyan ng idea yung mga bibigyan ng show cause order at pagpapaliwanagin. Kaya ang sabi nila ay hihintayin na lang muna nila yung mga sagot sapagkat yung nakasaad sa Section 95 ng Omnibus Election Code, meron daw talagang loophole. Aminado naman dyan ang COMELEC. Oo, loophole at gray area. Mads, ito na lang bilang panghuli, no? Alam natin na ang Center Ways ay Sorsogon-based, kung saan Tagaro naging governor nga ng Sorsogon. Itong si Cheese Escudero. Titignan ba ng COMELEC kung talagang aktual na nakinabang yung kumpanya? Dahil ayon sa mga ulat noong 2021, bago ang eleksyon, 5 lamang ang project nitong si Center Ways. Pero pagsapit ng 2022, yung 5 naging 44. Ganun ba kalalim ang magiging investigasyon para makita kung nakinabang nga ba yung kumpanya? Yes, Ali, yan yung particular na gusto talagang malaman ng Commission on Elections. Titignan nila kung nang ibigay ba yung pera ay kasama sa titignan kasi nila, pasok na ba yun? Nagsisimula na ba yung campaign period? Nung bang panahon na yon nung campaign period, nang ibigay yung contribution, meron ba siyang kontrata sa gobyerno? At pagkatapos ng eleksyon, kung nanalo yung kandidato, siya ba ay nadagdagan yung mga kontrata na nakukuha niya mula sa gobyerno? Okay, mahaba pa ang tatahakin ito. Maraming salamat, Madeline Villar Moratillo, nag-uulat live.